Kamusta sa inyo lahat mga lods? Ang i-recap natin ngayon ay ang Thai movie na ang title ay Green Horror. May tatlo itong kwento na katulad ng movie na Shake, Rattle and Roll. Bago natin umpisahan ay huwag niyo kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga bago natin mga movie. Para sa unang kwento ay matutunghayan ninyo ang istorya ng isang engkanto na inutugan sa isang ina na mala Julia ang kagandahan. Sa unang eksena ay makikita natin na inililibing ng mga residente sa isang baryo ang namatay na Muslim na ang pangalan ay Ahmad, at kahit gabi na ay hindi pa din makapaniwala si Musa na namatay ang kanyang ama sa kakaibang paraan. Sa madalit sabi ay tumira na sila ng kanyang pamilya sa bahay ng kanyang ina dahil wala nang kasama at mag-aalaga dito. At habang may ipinapako siya sa kusina ay sinabi ng maganda niyang asawa na si Mariam na ihanap na ng bagong eskwelahan ang kanilang anak na si Celine. At sa gitna ng kanilang pag-uusap ay biglang gumalaw ng kusa ang isang pako papunta kay Celine. Aray ko! At laking gulat nila nang biglang napako sa paa ang kanilang anak. Kaya't dahil sa takot na matitano si Celine ay pinagsabihan ni Mariam si Musa na kupal ka, huwag kang susyunga-syunga sa mga ginagamit mo mga pako. Kinabukasan ay nagpaalam si Musa na sa isang araw pa siya makakauwi dahil marami silang gagawin sa kanilang trabaho, at ibinili niya na bantayan ni Mariam ang kanyang ina na may sakit. At ilang sandali ay makikita natin na pinupunasan ni Mariam ang kanyang biyanan na may bakukang sa balat. Natakot si Mariam nang bigla siya nitong hawakan, at kinagabihan ay laking pagtataka niya dahil matapos siyang hawakan ng matanda ay nagkaroon siya ng babahong tila bakokang sa kanyang makinis at maputing balat. At nang may kumalabog sa labas ay agad niyang tiningnan iyon dahil baka nakauwi na si Musa. At habang takot na takot ay tinangka niyang agad na tumakas. Boom! Wasak! At kaya pala ay hindi na pala natiis ng engkanto ang kanyang pagkautog dahil sa sobrang kinis at ganda ni Mariam. At nagsisigaw si Mariam sa sakit dahil ipinagsisiksikan pala ng engkanto ang kanyang napakalaking alagang tuta sa loob ng kwarto ni Mariam. Kasi nga, Dax Ngani! Kinabukasan ay dumating na si Musa at laking pagtataka niya dahil tulog pa din si Mariam, at biglang tumigas at tumayo ang kanyang balahibo nang makita niya ang mga bakokang sa balat ng makinis niyang asawa na tila pinagigilan ito ng engkantong sabik na sabik sa bimbang. Kinagabihan, pagkatapos sa patulugo ni Musa si Celine ay may nangyari na naman kay Mariam. Bakit nga ba ito nawala sa kama? At laking gulat ni Musa dahil hindi na niya ito makita sa kwarto. Ilang sandali ay hinabol niya si Mariam sa labas, at parang isang pusang naiigit ay laking gulat ni Musa na makita niyang naghuhukay ng puntod ang kanyang asawa. Mariam! 我บอกให้ไปกูไง นี่พี่เองมาเรียม Buti na lang dahil sa lakas ng ingay ng mga nagdarasal ay biglang bumagsak si Mariam. Kinabukasan ay nagpunta si Musa sa isang imam upang sabihin ang kababalaghang nangyayari sa kanyang asawa. At sinabi ni Ustad na maaaring binembang at sinaniban na isang engkantot si Mariam. Kaya't dahil sa pag-aalala sa kanyang asawa ay sinabi ni Musa na palayasin ni Ustad ang nakasanib na engkantong manyakol kay Mariam. At pagkadating nila sa bahay nila Musa ay nakaramdam si Ustad ng malakas na itim na kapangyarihan sa kwarto ng mudra ni Musa. Aray ko! Nang magalit si Musa dahil biglang tinadyakan ni Petot ang kanyang mudra, ay sinabi ni Ustad na hindi siya ang iyong ina, at kaya pala ay ginagaya ng engkantot ang kanyang ina. Pagkatapos ay sinabi ni Petot kay Musa na 1 taon nang patay ang kanyang ina habang wala siya sa baryo. Pagkatapos ay biglang Celine! Celine! ตอนกูบอกให้ปล่อยไง เฮ้ยบัง
ทำอะไรต้อง ไม่มียังแล้วป่ะพี่ กูบอกให้ปล่อยลูกกู มึงสวดกูจะกินอีเด็กนี่ Inakala nilang napalayas na nila ang engkanto, ngunit sinaniban pala nito si Mariam at habang nagpapanik ay sinabi ni Musa sa engkanto na lumayas na ito sa katawan ng kanyang asawa. Ngunit sinabi ng engkanto kay Musa na kukunin ko na ang katawan ng asawa mo upang maging kabit ko na nga ni. At sa moske ay sinabi ni Ustad na may paraan pa upang iligtas si Mariam mula sa pagsanib ng engkanto. Ngunit napakapanganib naman ng ritual na ito dahil kapag ang isang tao ay nagpunta sa mundo ng engkanto ay maaaring hindi na ito makabalik pa sa mundo ng mga tao. Ngunit determinado naman si Musa na gawin ang ritual upang mailigtas ang kanyang asawa. Kaya't bago gawin ang ritual ay nagsagawa muna ng ilang paghahanda si Musa. At sa pagsapit ng gabi ng pagsasagawa ng ritual ay mahigpit na ipinagbili ni Ustad kay Musa na kailangan mo makabalik bago sumikat ang araw dahil kung mahuli ka ay makukulong ka na doon, be. At pagkarating niya sa mundo ng mga engkanto ay hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad siyang nagpunta sa kanilang bahay. At pagkarating niya sa kanilang bahay ay agad niyang tiningnan ang engkantot na bumibembang sa kanyang asawa. At sa gitna ng kanilang bubungang malala ay biglang nagpanik si Musa dahil nawala pala ang tubig niya na may dasal. Buti na lang dahil nagawa pa din makaiwas ni Musa sa ibinulong apoy nito at pagkatapos ay nakita na niya ang bote ng tubig na may dasal at agad na niyang isinagawa ang kanyang pangmalakasang pamatay. At sa wakas ay matagumpay na niyang napatay ang engkantot pag gustong nakawin ang kanyang magandang asawa. At bago mahuli ang lahat ay agad na siya nagtatakbo upang makabalik na sa tunay na mundo ng mga tao. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtakas ay laking gulat niya dahil inatake siya ng iba pang mga engkanto doon. Samantala sa mundo ng mga tao ay nag-aalala naman sila Ustad at Petot dahil malapit na mag-umaga at sa kasamaang palad ay kasama na niyang nawala ang mga engkanto dahil naabutan na siya ng pagsikat ng araw. Ano na nga ba ang naging kapalaran ni Musa? At makaraan ng ilang buwan matapos makalaya sa engkantot ay normal nang namumuhay ngayon si Mariam. Hanggang sa marinig ng buntis na si Mariam na tinatawag siya ni Musa sa labas. At dahil hindi na makabalik si Musa sa mundo ng mga tao, kaya't nakikita na lang niya ngayon ang kanyang pamilya mula sa mundo ng mga engkanto. At ang mas masakit pa dito ay buntis pa si Mariam at hindi niya alam kung kaninong binhi ang kanyang dinadala. At ngayon ay mapapanood nyo naman ang pangalawang movie na Mujizat Palsu o Peking Himala. At dito ay makikilala natin ang online gambler na empleyadong si Garit. At matapos niyang manalo mula sa isang peking illegal site, ay agad siyang umuwi habang dala-dala niya ang mga grocery para sa kanyang anak na lalaki. Ngunit pagkadating niya sa kanyang inuupahang bahay, ay laking gulat niya na makita niya na tila pinasok ito ng mga magnanakaw at sinabi ng kanyang ina na isinugod ang kanyang asawa sa ospital matapos itong saktan ng isang sindikato ng maniningil ng mga utang. At pagkadating niya sa ospital ay bigla siyang nanghina na makita niya na namatay na ang kanyang asawa na si Nada. At dahil hindi niya matanggap ang nangyari ay nagalit siya sa Diyos dahil sa pakiramdam niya ay nawalan lang ng kwenta ang kanyang pagiging relihiyoso. At sa gitna ng kanyang sobrang kalungkutan ay nagmakaawa siya sa Diyos na muling buhayin ang kanyang asawa. At sinabi niya na handa niyang gawin ang lahat kapalit nito. Hanggang sa ilang sandali ay may kakaibang nangyari. At habang nasa araw ng libing ay galit niyang sinabi na ang lahat ng mga nasa Bible ay mga walang kwenta. At nang magsasalita na siya ay laking gulat niya nang may marinig siyang kumakalabog sa loob ng kabaong. OMG! At nang isugod nila ito sa ospital,
ay sinabi kay Garrett na ayon sa mga examination ay normal ang lahat kay Nada at hindi ito nagpapakita ng kahit anumang mga sintomas. At dahil sa kanyang narinig ay naisip ni Garrett na isa itong himala ng Diyos. Kinagabihan ng matutulog na si Garrett ay laking gulat niya nang makita niya na gustong magpatotnak sa kanya ni Nada. At dahil pagod ay hindi tumindig ang kanyang alaga dito. บางทีปาฏิหาริย์พระองค์เป็นผู้ประทานพวกเราค่ะ Putya, at dahil hindi siya inutugan, ay biglang nagpakita na ng kanyang tunay na anyo ang Diablo. Nang sumunod na gabi, dahil gusto na namang magpakain na bibingka ni Nada, ay ibinigay niya ang bata sa kanyang biyanan. At dahil dito, sinabi ng nanay ni Garrett na gusto niyang magkaroon ng marami pang apo. Ngunit pagkahiga nila sa kama, sa halip na manisid si Garrett, ay dinedma lang niya si Nada. Kaya't sinabi ng bad trip na si Nada na hindi na kita pipilitin be kung ayaw mo kumain ng mainit na bibingka. At lumalabas na hindi pala isang himala si Nada dahil may isang Diablo na sumasanib sa kanyang katawan. At nang magising na madaling araw ang nanay ni Garrett dahil sa pag-iyak ng kanyang apo, ay nakita niya na may mga uod ang malulusog na papaya ni Nada habang nagpapadede ito. Kinabukasan ay binisita ni Father Kadjo si Nada at dahil lang hinala siya sa himalang pagkabuhay ni Nada ay si Nada ang kanyang pinagdasal. จะรับประทานด้วยการขอบพระคุณในนามพระเยซู Laking gulat ni Father dahil nagawa naman ito makapagdasal. Kaya't naisip niya na baka nagkakamali lang siya, ngunit biglang OMG! Dahil ang dasal pala ng Diablong ahas ay isang bitag at isa pala itong black magic upang makuha ang kanilang mga kaluluwa. Ano sa palagay niyo mga lods? Ano ang nangyari sa kanila? Pagkatapos ay pinakita nagkamalay na si Garrett sa isang ospital at ngayon ay nagsimula na niyang maalala ang lahat ng mga kasalanan na kanyang nagawa at isa palang talamak na sugarol sa sugal si Garrett kaya't nabaon siya sa utang sa mga sindikato at dahil hindi siya nagbabayad kaya't lagi siyang pinagbabantaan ng kanyang mga maniningil. Hanggang sa isang araw ng dahil sa sobrang galit nila kay Garrett, ay si Nada ang kanilang binalikan at tinotnak ng malala hanggang sa mategi ito. At pagkatapos maalala ni Garrett ang lahat ng kanyang mga kasalanan, ay napagtanto niya na siya ang dahilan kung bakit nategi ang kanyang asawa. At dahil sa pag-uudyok ng Diablo, ay sinabi nito kay Garrett na tapusin na niya ang kanyang buhay. At matapos nating mapanood ang tragedya ng pagkamatay ni Garrett ay matutunghayan naman natin ngayon ang huling istorya ng Kuburan Batchil o libingan ng mga bata. At dito ay makikilala naman natin ang isang batang babaeng bida na feeling maganda na si Siti. At dahil sa galing niya maglaro ng Chinese garter, kaya't pinuri siya ng gupit bao na si Mehmet. Ngunit mas papampam naman si Siti sa crush niyang si Entong. At habang nasa gitna sila ng kanilang masayang paglalaro, ay biglang dumating si Uncle Dayat at binigyan sila nito ng isang supot ng tinapay. At sinabi ni Uncle Dayat sa kanila na isalin niyo naman sa inyong laro ang aking pamangkin na si Ipe at maging maingat kayo sa kanya dahil hindi siya nakakapagsalita at nahihirapan rin siyang maglakad dahil na-aksidente ang kanyang mga paa sa motorbike. At pagkaalis ni Uncle Dayat ay agad nang isinalin ni Entong sa kanilang laro si Ipe. Kaya't ang dahil sa selos kay Ipe ay umusok ang tenga ni Siti sa galit. At nang makita siya ni Bool na nagsiselos kaya't pinatalon ni Bool si Ipe sa taling laste. At nang makita ni Entong na bumagsak si Ipe ay inaya na lang niya itong maglaro sa ibang lugar. At isang gabi ay nag-celebrate si Siti ng kanyang birthday.
binigyan siya ng mga regalo nila Bool at Entong at sobrang saya niya nang regaluhan siya ng isang manika ni Mehmet. At pagsapit ng gabi, sa halip na yakapin ay makikitang sinasaktan ni Siti ang manika hanggang sa makarinig siya ng isang kakaibang ingay sa loob nito. At dahil nakaramdam ng takot ay agad na siyang natulog. At sa gitna ng gabi ay nagising si Siti at laking pagtataka niya nang makarinig siya ng kakaibang ingay na nagmumula sa manika. At dahil sa takot ay agad siyang bumalik sa kulambo. Nang dahil sa sobrang takot ay sinipa niya ng malala ang manika. Samantala habang natutulog si Entong ay bigla siyang nakaranas na isang kakaibang pangyayari. At kahit na isa itong pahiwatig o isang panaginip lang, ay laking takot niya nang panaginipan niya si Ipe na naging isang demonyo. At isang araw pagbukas ni Mehmet ng pinto, at si Siti pala iyon na galit na tila kinuryente ang buhok. At agad na tinanong nito si Mehmet kung saan nito kinuha ang demonyong manika na tumakot sa kanya ng buong gabi. Humingi ng sorry si Mehmet kay Siti at inamin niya na nakuha niya ito sa isang lumang sementeryo. At imbes na lumala ang gulo, ay inaya na lang sila ni Entong na ibalik na lang nila ang manika kung saan ito nakuha. At kahit malalim na ang gabi, ay nagpunta pa din sila sa lumang sementeryo upang maibalik ang manikang iyon. At dahil pinaglaruan ni Mehmet si Siti, kaya't siya ang pinagdasal ni Siti upang hindi na siya ulit gambalain ng manika. OMG! At laking gulat ni Siti na makita niya ang naaagnas na bangkay ni Ipe na itinapon lang sa mga basura. Ano sa palagay niyo mga lods ang nangyari kay Ipe? Makalipas ng ilang araw matapos makuha ang bangkay ni Ipe, ay agad na nagsagawa ng isang funeral ceremony ang mga taga-baryo para sa kanyang kaluluwa. At habang kumakain sila Siti, ay nilapitan sila ni Uncle Dayat at nagpasalamat ito sa kanila dahil natagpuan nila ang katawan ng kanyang pamangkin na 2 araw nang nawawala. At pagkaalis ni Uncle Dayat ay nakaramdam ng pagdududa si Entong sa kanya, lalo na sa sinapit ni Ipe na tila biktima na isang sinadyang pagpatay. At pagkatapos nilang magdasal para kay Ipe, ay nakarinig sila ng kakaibang ingay sa ibaba. At kahit na natatakot ay tinignan pa din nila kung ano ang ingay na iyon. At laking takot nila na makita nila ang multo ni Ipe na naglalakad habang daladala nito ang kanyang manika. Karaan na ilang sandali ay naramdaman nila na wala na ang multo ni Ipe, kaya't nagdesisyon sila na agad nang umalis sa lugar na iyon. OMG! At agad silang nagtatakbo nang makita nila ang multo ni Ipe sa itaas. At matapos mawalan ng balay ang kanyang mga kaibigan, ay laking gulat ni Entong na makita niya na may iminomostang kakaiba si Ipe sa kanya na para bang humingi ito ng tulong. Nang
Nang sumunod na araw ay napagtanto na ni Entong na humingi ng tulong si Ipe upang malutas ang misteryosong pagkamatay nito. At bago pa lumala ang lahat ay inaya na ni Entong ang kanyang mga kaibigan na imbestigahan ang pagkamatay ni Ipe sa pamamagitan ng pagpunta nila sa pinangyarihan ng krimen. At pagkarating nila sa sementeryo ay sinabi ni Entong sa kanyang mga kaibigan na humanap na ng kahit anong ebidensya na makapagbibigay ng liwanag para sa kaso ng pagkamatay ni Ipe. At ng gabing iyon ay wala pa din silang nakuhang resulta at naalala ni City ang kakaibang tunog na narinig niya sa loob ng manika. At ng mga sandaling iyon matapos umigit ni Uncle Dayat ay tinanong sila nito kung ano ang ginagawa nila doon. Sinabi ni City na nag-iimbestiga sila sa pagkamatay ni Ipe hanggang sa plane nila ang nakarecord sa manika. At laking gulat nila nang marinig nila ang boses ni Uncle Dayat na hinahabol si Ipe. Napakawalang hiya at lumalabas na ang tao pala na pumatay kay Ipe ay ang kanyang Tito Dayat. At mula nang mamatay ang magulang ni Ipe ay palagi pala siyang inaabuso nito. Ngunit dahil sukang-suka na, kaya tumakas na si Ipe upang isumbong na ang krimen ng kanyang tiyuhin. Ngunit sa kamalasan ay nahuli siya nito at pinatay sa pamamagitan ng pagpukpok na isang martilyo sa ulo. Sa kabutihang palad ay nagawang makatakas ni Mehmet mula sa pagtugis ni Uncle Dayat at salamat na lang sa tulong ng kanyang mga kaibigan. At ngayon ay naghiganti na ang galit na multo ni Ipe sa malupit na pag-uugali ng kanyang tiyuhin. At sa wakas ay napatay na niya ito sa pamamagitan ng pagpilipit ng barbed wire sa buong katawan nito. Nang sumunod na araw matapos malaman ang katotohanan ng kaso ay nagsagawa na ng seremonya ang mga residente para sa yumaong si Ipe. At umaasa din sila na magkakaroon na ng katahimikan ng kaluluwa ni Ipe sa kabilang buhay. Kamusta ang movie na ito mga Lods? Nakakatakot ba at magandang panoorin? Alin sa tatlong movie ang pinaka nakakatakot sa iyo? Pakicomment mo naman ang sagot mo sa comment section Lods. At ang rate nga para nito sa IMDb ay 5.1. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods at pakiclick mo na din ang notification bell para updated ka sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panonood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.